Naguluto ako ngang kare-kare ng gabing iyon. Pinapakuluan ko ang karne nga baka salup nga mahigit 2 oras hanggang sa tuluyan itong lumambot at humiwalay sa buto. Dahan-dahan kong inihahalo ang sarsa nang manina ako mismo ang gumiling gamit ang lumang dikdikan na pamanapengang aking ina. 30 taon na kaming nagsasama ng asawa kong si Roberto at salup ng 3 dekadang iyon naging kabisado ko na ang bawat paborito niya. Bawat timpla na mapapangiti sa kanya kahit hindi siya nagsasalita. Alam kong ayaw niya ng masyadong malapot na sarsa at paborito niya ang bagong alamang na may halong labuyo at kaunting asukal. Kapag umuwi siya mula sa magapong pagtatrabaho at inubos ang 2 bandehado ng kanin nang walang anumang reklamo, iyon na ang pinakamatamis na papuri para sa akin. Hindi siya palakibo at umikot ang buhay ko sa pag-unawa sa kanyang nagalaw at panlasa. Subalit ng gabing iyon, may kakaiba sa hangin. Ang paligid ay mainit at maalinsangan. Tipikal na gabi sa Kamaynilaan, ngunit pakiramdam ko ay may malamig na hanging bumabalot sa aming malaking bahay. Pumasok si Roberto sa kusina, suot pa rin ang kanyang mamahaling barong na gusok-gusok na dahil sa maghapong pagdalo sa magkapupulong ng kanyang kumpanya. Hindi man lang niya tinapunan ng pansin ang nakahaing pakain sa mesa. Ang kare-kareng umuusok pa at naghihintay na lamang sandukin. Umupo siya sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa nara humalukip-kip at tumitik sa akin ng may lamig na hindi ko pa nakita sa kanyang mata kailanman. Magiwalay na tayo, ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig kasing gaan ng pahingangunik kasing bigat ng gumuho na bundok. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang hawak kong sandok ay dahan-dahang nahulog mula sa aking nanginginig na makamay at tumama sa sahig. Lumikha ng matalim na tunok na bumasak sa katahimikan ng kusina. Ang init ng singaw mula sa palayo ay tumatama sa aking muka. Ngunit tila namanhid ang bukong katawan. Wala akong maramdamang init. Wala akong maramdamang kahit ano. Tumibok ang puso ko nang napakabilis hanggang sa halos hindi na ako makahinga. Ano ka mo? Halos, pabulong kong tanong dahil ayaw bumuka ang aking ngalabi. Umiling ako, umaasang nagbibiro lamang siya o baka mali lamang ang aking pagkakarinig dahil sa ugong ng lumang ventilador sa sulok ng silid. Narinig mo ako, magiwalay na tayo, wala kang kwenta, hindi ka mapapakinabangan kahit saan. 30 taon, ano ba ang ginawa mo kundi ang magluto at maglinis, tingnan mo nga ang sarili mo. Amoy sibuyas ka, ang kamay mo ay magaspang at wala kang alam sa mundong ginagalawan ko ngayon, wala kang naitulong sa paasenso ko, mapasalamat ka at tinagalan kita ng ganito. Tila akong pinasasaksa ng pauli-uli sa dibdib ng walang kalaban-laban. 30 taon, bumalik sa aking isipan ang lahat ng parang mabilis na paikot ng gulong ng panahon. Ang mamadaling araw na gumigising ako ng alas 4 para ipahanda siya ng baon. Ang nagabing hinihintay ko siyang umuwi mula sa paikot sa mga kumpanya ng konstruksyon, basang-basa ng pawis at ulan, walang dalang pero ngunit may pangarap. Noong pumutok ang bulkang Pinatubo noong taong 1991 at 91, kaming dalawa ay halos walang makain sa inuupahan naming maliit na kwarto. Tinis ko ang lahat. Kinagat ko ang aking malabi at lumuha ng walang tuno noong mga panahong. Sinala ko ang aking singsing sa kasal para lamang may pakain sa aming 2 anak. Ngayon, ang lahat ng iyon ay tatapusin lang niya sa 4 na salita. Bakit? Iyon lamang ang tanging salitang nagawang isigaw ngang aking naguguluhang isip, ngunit lumabas ito bilang isang mahina at kaawa-awang hikbi. Tumayo siya, inayos ang gusot ng kanyang barong at tumingin sa akin mula ulo hanggang paa na tila nandidiri sa isang pulubi. Wala nang paliwanag na lumabas sa kanyang bibig na makapagbibigay linaw sa aking gumuguhong mundo. Ilipit mo na ang magamit mo. Bibigyan kita nga ilang araw para umalis sa bahay na ito. Alis muna ako at sa hotel muna matutulo. Pabalik ko, ayaw ko na makita ang kahit anong anino mo rito. Tumalikod siya at naglakad palabas ng pinto. Narinig ko ang paanda ng makina ng kanyang magarang sasakyan hanggang sa tuluyan na itong lumayo. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng kusina.
Ang kare-kare na ginugulan ko maraming oras upang lutuin na may pagmamahal ay unti-unting lumalami, kasing lami ng pusong minsan kong pinakatiwalaan ng aking buong buhay. Bumigay ang aking mga tuhod at napapo ako sa malami na sementong sahi. Wala akong magawang ingay. Tanging ang mga luhang na unahan sa pakpata ang naging saksi sa pagkawasa ng aking pagkatao. Makalipas ang ilang oras, tumuno ang telepono sa sala. Pinili kong itayo ang aking nanghihinang katawan at sinagot iyon. Ang tinik ng aking biyenan ang sumalubong sa akin. Maria, ako ito. Nabalitaan ko na ang desisyon ng anak ko. Mabuti na rin iyon. Huwag ka nang mapabigat pa sa kanya. May papalit na sa iyo, si Stella. Mas bata, nakapaaral sa ibang bansa at mas babagay sa antas namin ngayon. Matagal ko nang sinasabi sa kanya na iwan ka na dahil panira ka lang sa imahe niya sa lipunan. Narinig ko ang mahinang halahak ng aking biyenan. Tumawa siya sa pagkawasa ng aking buhay. Nainit ang gilit ng aking mata, ngunit pinigil ko ang aking sarili. Sa loob ng 30 taon, ako ang naalaga sa kanya nang makasakit siya ay halos hindi makabangon sa kama. Ako ang napupunas ng kanyang likod, napapainom ng gamot tuwing madaling araw, nagtitiis sa kanyang mabibigat at masasakit na salita at inubos ang aking pasensya para lamang mapanatili ang kapayapaan sa pamilya. Ganito pala niya ako tatanawi na utang na loob, isang basahan na madaling itapon kapag marumi at luma na. Opo, sana po ay maging masaya kayong lahat sa bago ninyong buhay. Ibinaba ko ang telepono, wala nang luhang lumabas sa aking mata. Natuyo na yata ang lahat ng balong kalungkutan sa aking dibdib at napalitan ng isang kakaiba at nakapangingilabot na kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang taong wala ng isasalba. Nagsimula ako maimpake sa silit na naging saksi sa aming 3 dekadang pagsasama. 2 lumang maleta lamang ang nakasya sa lahat ng tunay na paari ko. Ilang pirasong damit, isang lumang album nga litrato nung bata pa ang aming nga anak na sina Jose at Clara, at isang rosaryo na bigay nga aking namayapang ina. Ang malaking bahay na ito, ang nga mamahaling muebles, ang napakalaking telebisyon sa sala, ang magagarang kagamitan sa kusina, lahat ng ito ay ako ang masusing namili, naglinis at nag-alaga. Ngunit nang suriyan ko ang aking sarili, napaktanto kong wala ni isa sa mga ito ang nakapangalan sa akin. 52 taong gulang na ako, ngunit ang pangalan ko ay hindi nakasulat sa kahit anong dokumento maliban sa aming sertipiko ngang kasana ngayon ay wala na ring halaga. Umalis ako ng gabing iyon nang walang paalam sa sinuman. Naglakad ako palabas ng aming eksklusibong subdibisyon na may 2 mabigat na maleta. Sumakay ako sa isang pampasaherong jeep na patungo sa isang abalang bahagi ng lungsod. Ang hangin ay mainit at hinaluan na usok mula sa mga sasakyan. Pinakmasdan ko ang ilaw nga kalsada na tila nakakarirahan sa paglipas. Pagkatapos ng ilang oras ng paghahanap, nakakita ako ng isang murang paupahang kwarto sa isang masikip na eskinita. 3,000 piso bawat buwan. Masikip, madilim at amoy amak. Binuksan ko ang aking maleta at naupo sa isang lumang kutson sa sulok ng kwarto. Kinuha ko ang aking maliit na telepono at tinawagan ang kaisa-isang taong alam kong makikinig sa akin. Ang aking ama na nasa probinsya ng Batangas. Isang tahimik ngunit maimpluwensyang tao na nagretiro na sa buhay politika. Tatay, nanginginig ang boses ko sa unang salita pa lamang. Maria, anak ko, anong nangyari? Bakit ganyan ang boses mo? May nanakit ba sa iyo? Madaling napansin ng aking ama ang kakaiba sa aking tinik. Tatay, pinalayas na po ako ni Roberto. Maghihiwalay na raw po kami. May iba na siyang pamilya. Wala na po akong babalikan. Nanahimi ang kabilang linya. Isang malalim, mabigat at nakatutuli na katahimikan. Walang alam si Roberto sa pinakamalaking lihim ng aming buhay. Walang alam ang mayabang kong asawa na ang pag-asenso niya ang mabilis na paglago nga kanyang negosyo sa pagtatayo nga magatulay at kusali ay hindi dahil sa kanyang sariling talino at galing lamang.
Hindi niya, alam na nang panahong malapit na siyang mabangkarote at isanla ang aming bahay. Ako ang palihim na umiya at na mamakaawa sa aking. Amo na gamitin ang kanyang malumang koneksyon sa pamahalaan at sa mamayamang kaibigan para mabigyan ng malalaking kontrata si Roberto. Ako ang gumawa ng paraan sa likod ng mga nakasarang pinto. Itinago ko iyon upang hindi masugatan ang kanyang pagtingin sa sarili bilang haligi ng aming tahanan upang maramdaman niyang siya ang nagtaguyod sa amin. Alam ko, anak, hindi man niya sabihin. Naramdaman ko ang put na unti-unting namumuo sa dibdib nga aking ama. Handa na ba ang look mo sa susunod mong gagawin? Tatay, tama na po. Pinunasan ko ang isang luhang tumakas mula sa aking mata at tinitigan ang madilim na pader ng aking kwarto. Wa niyo na po siyang tutulungan. Putulin niyo na po ang lahat ng nakatagong suporta. Hayaan niyo na siyang tumayo sa sarili niya nga paa. Tingnan natin kung hanggang saan ang mararating ng kanyang kayabangan kapag wala na ako. Nang may baba ko ang telepono, nagkaroon ako ng pakiramdam na nagsisimula pa lamang ang tunay na unos. Humiga ako sa lumang kutson at tinitigan ang kisame. Iniisip kung paano ko sisimulan muli ang aking buhay sa edad na 52 nang biglang may kumatok sa pintuan ng aking mali na kwarto. Mabilis, sunod-sunod at may halong pagmamadali. Gabi na at wala akong sinabihan kung saan ako pupunta o kung saang sulok ng lungsod ako naktago. Walang nakakaalam ng aking tirahan ngayon. Dahan-dahan akong tumadyo, pinihilan ang pahinga at lumapit sa pinto. Nang silipin ko ang siwang sa kahoy, nanlaki ang aking mga mata sa taong nakatayo sa labas na hindi ko inaasahang makikita ng gabing iyon. Nang silipin ko ang siwang sa kahoy na pinto, naniki ang aking dibdib. Ang aking bunsong anak na si Clara ang nakatayo ron. Nakasuot pang kanyang uniforme mula sa trabaho. Magulo ang buho at namamaga ang nga mata. Paano niya nalaman kung nasaan ako? Wala akong pinasabihan. Ngunit nang makita ko ang pangingini ng kanyang nga balikat, hindi na ako nag-isip pa. Binuksan ko ang pinto at agad siyang sumupsop sa aking dibdib. Humagugol siya na napakalakas. Isang iyak na punong-puno ngang pangungulila at galit. Pumasok kami sa loob ng masikip kong kwarto. Pinaupo ko siya sa lumang kutson at binigyan ng isang basong tubig. Tiningnan niya ang paligid, ang makupas na dingding, ang maliit na bintana na iisang tao lang ang kasya para makadungaw at ang aking dalawang maleta sa sulok. Lalo siyang naiyak nang makita ang kalagayan ko. Kinuwento niya na pag-uwi niya galing sa trabaho, naabutan niya si Stella sa loob ng aming bahay. Nautos sa makatulong na palitan ng mga kurtina, itapon ang lahat ng aking mahalaman sa hardin at linisin ang aking kwarto. Ang lola niya naman daw, ang aking biyenan ay tuwang-tuwa at inaali ang bagong asawa ng kanyang anak. Nanahimik lamang ako habang nakikinig. Kung inaasahan ni Clara na iya ako at magagalit, nakamali siya, naramdaman ko na lamang na parang yelo ang aking puso, malamig at manhid. Ipinaliwanag ko sa aking anak na kailangan ko itong pagdaanan. Na 30 taon na ako nabubuhay para sa ibang tao at ngayon, kahit sa ganitong kaliakadilim na kwarto, pakiramdam ko ay mas malaya ako. Niyakap ko si Clara nang mahigpit at pinakiusapan siyang huwag sabihin sa kanyang ama o sa kanyang kuya Jose kung saan ako nakatira. Niyakap niya ako pabalik at nang akong dadalawin, niya ako ng palihim. Lumipas ang 4 na buwan. Naging bahagi na akong ingat at alikabok nga masikit na kali. Ginamit ko ang natitirang counting iPhone ko para bumili ng maliit na kalan, ilang malalaking kaldero at mga murang sangkap sa palengke. Tuwing alas 3 ng madaling araw, pumupunta ako sa palengke ng Balintawa upang mamili ng nga sariwang gulay, karne at isda. Nagsimula akong magluto ng maulam na palagi kong inihanda para kay Roberto nun. Dinuguan, laing, sinigang na baboy at ang paborito kong kare-kare. Bumili akong isang maliit na kariton at nagtinda ako sa labas ng isang malaking pagawaan sa kabilang kalsada kung saan maraming nagtatrabaho manggagawa. Noong unang araw, halos walang bumili. Naupo ako sa gilid ng bangketa, pinapaypayan ang sarili dahil sa matinding sikat ng araw at tinitignan ang kalderong puno pang ang pagkain. Ngunit hindi ako sumuko.
Kinabukasan, binawasan ko ang presyo at nabigay ng libreng sabaw. Nakita nga isang matandang manggagawa ang aking tinda at bumili ng isang balot. Kinahaponan, bumalik siya kasama ang 5 paniyang kasamahan. Nasarapan daw sila sa timple ko. Parang lutong bahay daw na matagal na nilang hindi natitikman. Unti-unting dumami ang aking maparoyano. Ang dating kini, kita ko na sapat lamang pambili ng bigas ay naging sapat na upang makabayad sa upa ay makapaipon ng kaunti. Ang makamay kong dati ay maputi at malambot, ngayon ay may makalyo na at bahagyang nasunok sa araw. Ngunit araw-araw ay gumigising akong may ngiti sa aking malabi. Ito ang parang pinahirapan ko, parang hindi galing sa panghihingi o paghihintay ng awa ng ibang tao. Sa kabilang dako, lingi sa kaalaman ng pamilya ng aking asawa na simula na ang taimik na pakbaksa ng kaharian ni Roberto. Tinupat ng aking ama ang kanyang pangako. Ang malalaking proyekto na dati ay madaling napupunta sa kumpanya ni Roberto ay bigla na lamang nakanselan ng walang malinaw na dahilan. Ang pinakamalaking tagatustos ng semento at bakal na kumpare ng aking ama ay biglang naninggil ng buwang bayad at hindi na nagpautang ng materyales. Ang bangko na dating naalo ng mababang interes ay biglang humipit at hindi na inaprubahan ang kanyang bagong utang. Ayon kay Clara na patuloy na nababalita sa akin, araw-araw daw umuwing galit at mainit ang ulo ni Roberto. Nagsisigawan na raw sila ni Stella dahil hindi sanay ang babae na natitipi at walang dalang mamahaling regalo ang kanyang asawa. Ang aking biyena na dati ay Reyna ngang bahay ngayon ay palaging nakakulong sa kanyang kwarto dahil natatakot sa madalas na pagwawalangang niyang anak kapa na babasa ang babala galing sa bangko na maari nilang mawala ang kanilang malaking bahay. Hindi ko naisip na maksaya sa kanilang paghihirap, ngunit hindi rin ako nakaramdam ng haba. Ang tanging pinatutuunan ko ng pansin ay ang aking maliit na kariton na unti-unti ko napalaki. Nakapa ako ng isang maliit na pwesto malapit sa istasyon ng mabus at doon ko inilipat ang aking matinda. Pinangalanan ko itong kusina ni Maria. Unang beses sa aking buhay na nakita ko ang aking pangalan na nakasulat ng malaki sa isang karatula. Wala nang apelido nga asawa. Pangalan ko lamang. Ako si Maria at ako ay nakatayo sa aking sariling mga pa. Isang hapon, habang naayos ako ng naiwang kaldero at nabibilang ng aking kinita para sa araw na iyon, biglang tumuno ang aking lumang telepono. Wala sa sariling sinagot ko iyon habang napupunas ng lamesa. Maria, nanigas ang aking buong katawan. Boses iyon ni Roberto, ngunit hindi iyon ang maangas ay mayabang na boses na narinig ko buwan na ang nakalilipas sa aming kusina. Ang kanyang tinig ay nanginginig paos at may bahid ng matinding takot at pagmamakaawa. Kailangan nating mausap, sabi niya. Ang pahinga ay mabilis na tila tumakbo ng malayo. Pakiusap, Maria, nalaman ko na ang lahat. Nalaman ko kung bakit nawawala ang lahat sa akin. Nalaman ko ang ginawa ng tatay mo at ang ginawa mo. Ibinaba ko ang basahan na hawak ko. Nakatingin lamang ako sa kalye na unti-unti nang nilalamon ng dilim. Paano niya natuklasan ang lihim na itinago ko ng 30 taon at ano ang kanyang gagawin ngayong hawak niya ang katotohanan na dumuro sa kanyang mataas na patingin sa sarili? Tinitigan ko ang aking lumang telepono habang patuloy sa pagsasalita si Roberto. Rinig na rinig ko ang pahagulgol ngang isang lalaking kailanman ay hindi ko nakitang umiyak o napakita ngang kahinaan sa harap ko. Ang kanyang salita ay tila mabasa na salamin na unti-unting dumuduro sa kanyang sariling pagkatao. Nakiusap siyang makipagkita. Nakiusap siyang ipaliwanag ko kung bakit biglang kinuha ng aking ama ang lahat ng pabo, ang lahat ng koneksyon na napatayo at napalago sa kanyang negosyo sa loob ng 3 dekada.
Wala akong dapat ipaliwanag sa iyo, Roberto. Matigas ngunit mahinahong tugon ko. Wala kahit isang patak ng galit sa aking boses, tanging isang malamig na pagtanggap. 30 taon kong itinago ang katotohanan dahil ayaw kong matapakan ang iyong pagkalalaki. Ayaw kong maramdaman mong maliit ka at walang kakayahan. Ibinigay ko sa iyo ang mundo ng palihim, ginamit ko ang pangalan at kapangyarihan ng aking ama, ngunit ang isinukli mo ay ang pagtapon sa akin na parang isang basahan. Ngayon, harapin mo ang totoong halaga mo nang wala ako. Pinutol ko ang linya. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko habang nakatingin sa kariton ng aking nga paninda. Walang ngiti sa aking nga labi, walang galak sa aking puso sa kanyang pagdurusa. Kahit papaano, inilaan ko ang higit sa kalahati ng aking buhay sa lalaking iyon, kaya ang makita siyang nadudurok ay nakiwan pa rin ng matinding bigat sa aking dibdib, ngunit kailangan kong maging matatag. Bumalik ako sa paklilinis na aking maliit na pesto. Sa mga sumunod na araw, ang buong kwento ng unti-unting pagbagsak ni Roberto ay nakarating sa akin sa pamamagitan ng aking anak na si Clara. Isang umaga raw, nagising na lamang si Roberto na nag-iimpake ng gagamit si Stella sa kanilang malaking kwarto. 3 malalaking malita ang nakabukas sa sahi. Pinupuno nga mamahaling damit, mabagong sapatos, at magintong alhas na binili ni Roberto gamit ang perang hindi naman talaga katas ng kanyang sariling galing. Mabilis na bumangon si Roberto at pinigilan ang kanyang bagong asawa. Tinanong niya kung saan ito pupunta at kung bakit nito inililipi ang lahat ng mga gamit. Malami daw na sinagot ni Stella si Roberto. Alis na ako, ang masalitang walang bahid ng pag-ibig o awa. Wala na akong dahilan para manatili pa sa bahay na ito. Akala ko ba ay napakayaman mo? Akala ko ba, ikaw ang hari ng nga malalaking proyekto sa bansa. Ngayon ay nabalitaan kong pati ang lupa at bahay na ito ay kukunin na ng bangko dahil hindi mo na mabayaran ang masangkatutak mong utang. Nak makaawa raw si Roberto. Lumuhod ito sa harapan ni Stella at hinipitan ang hawak sa mga kamay ng babay. Sinabi nitong kailangan ng niyang counting panahon. Na makakabangon din siya na ayusin niya ang lahat at may babalik ang kanilang marangyang pamumuhay. Ngunit marahas na binawi ni Stella ang kanyang kamay at tiningnan ang aking asawa ng may matinding pandidiri, tila isang maruming hayop ang nasa kanyang paanan. Hindi ako nababagay sa ganitong uri ng buhay na puro problema, Roberto. Walang pera, walang makain, puro utang. Hindi ako magtiti sa iyo. Masyado pa akong bata at maganda para mabulok sa tabi ng isang matandang talunan na katulad mo. Iyon ang huling salitang binitawan ni Stella bago niya hinila ang kanyang malita palabas ng bahay ng walang paglingon. Naiwan si Roberto na nakaluho sa gitna ng kwarto, mag-isa at tuluyang inabandona ng babaeng ipinalit niya sa kanyang 30 taong pamilya. Ngunit hindi iyon ang pinakamalungkot na bahagi ng kwento ni Clara. Ayon sa kanya, pagkatapos umalis ni Stella, lumabas mula sa maliit na silid sa ibaba ang aking biyenan. Ang matandang reyna ng bahay na dati ay nakmamay-ari ng pinakamalaking silid sa itaas, ngunit sa pilitang inilipat sa masikip na kwarto dahil iyon daw ang mas angkop sa kanya ayon kay Stella. Naalakad ang aking biyenan patungo sa kusina dahil nakaramdam siya ng matinding gutom at panghihina. Binuksan niya ang malaking peti palamigan, umaasang may makikitang pagkain o paborito niyang prutas. Ngunit walang laman ang peti palamigan, walang sariwang gulay, walang karne, walang nga nakahandang lutuin o mainit na sabaw. Tanging matirang pagkain mula sa mabiniling ulam sa labas ang mabasyong lalagyan ang naron. Hindi kasi sanay at ayaw maluto ni Stella at inalis na rin nila ang mga katulong dahil wala na silang pampasweldo. Habang nakatayo ang aking biyenan sa harap nga walang lamang peti palamigan, narinig daw ito nga aking panganay na anak na si Jose na bagong baba lamang mula sa kanyang kwarto. Narinig ni Jose na nagsasalita ng maisa ang kanyang lola, punong-punong panghihinayang. Ang sabi nito habang nangingini ang boses nung narito si Maria laging puno ang kusina.
Pagkagising ko tuwing madaling araw, amoy ko na ang mainit na kape at pritong bawang. Ang bango ngang kanyang nga niluluto ang nakbibigay ngang buhay at init sa bahay na ito. Gayong kahit isang bitin na may ninakana ay hindi ko matagpuan. Ang nga salitang iyon ng kanyang lola ay naiwan ng matinding katanungan sa isip ni Jose. Bilang panganay na lalaki, palaging naniniwala si Jose na ang kanyang ama ang haligi ng aming pamilya, na ang talino at sipa nito ang nagtaguyod sa aming karangyaan habang ako ay isang simpleng ina lamang na walang ibang alam kundi ang gawaing bahay. Ngunit noong hapong iyon habang naisa siya sa silid aklatan ng kanyang ama, napasiya siyang mahanap nga kasulatan na magpapaliwanag kung bakit biglang naglaho na parang bula ang lahat ng kanilang negosyo. Binuksan niya ang nga nakakandadong kabinet na naiwang bukas ni Roberto sa labis na pakalito. Hinalungkat niya ang nga lumang papeles, makontrata sa paggawaan at nga talaan ng utang sa iba't ibang malalaking bangko. Habang isa-isang binabasa ni Jose ang nga dokumento na maalikabo at naninilaw na, may napansin siyang isang pangalan na pauli-uli na lumilitaw sa mga pinakamahalagang papeles ng kumpanya. Pangalan ng isang tao na nagsilbing lihim na tagapanagot upang pautangin si Roberto ng milyon-milyong piso nang walang malaking interest. Pangalan ng tao na lihim na narekomenda sa kumpanya ni Roberto upang makuha ang pinakamalalaking kontrata sa pagtatayo ng mga tulay at gusali ng pamahalaan. Ang pangalan ng aking ama, ang kanyang lolo Thomas. Nangini daw ang buong katawan ni Jose nang tuluyang mapagtanto ang katotohanan. Ang kanyang amang tinitinggalan niya bilang pinakamagaling at pinakamatalinong negosyante ay walang ibang ginawa kundi umasa sa nakatagong impluensya at kayamanan ng pamilya ng kanyang inang walang awang itinaboy. Ang inang sinabihan ng kanyang ama na walang silbi, walang alam at pabigat lamang sa pamilya. Kagabi lamang papawi na ako mula sa aking pwesto matapos maglipit ng nga kaldero nang biglang tumawa si Jose. Ang boses niya ay basa na basa at mabigat ang pahinga. Tinanong niya kung nasaan ako. Dahil gabi na at pakiramdam ko ay kailangan kong karamay, ibinigay ko ang direksyon ng malaking bahay nga aking ama sa probinsya ng Batangas. Madali akong sumakay sa isang pampasaherong sasakyan patungo sa aming lumang bahay. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang pintig ng aking puso ay tila nakikipagkarera sa bilis ng takbo ng gulong sa madilim na kalsada. Pagdating ko sa tahanan ng aking ama, napansin kong bukas na ang malaking pintuan. Mabilis akong pumasok at natungo sa silid aklatan kung saan palaging nakbabasa ang matanda. Nang mabuksan ko ang pinto ng silid, tumambad sa akin ang isang tanawin na hindi ko kailanman inasahang makikita sa buong buhay ko bilang isang ina. Nakatayo ang aking ama sa tabi ng kanyang malapat na mesa, seryoso at walang emosyon ang mukha. Sa harapan niya, sa gitna ng malamig na sahig na gawa sa kahoy, nakaluhod ang aking 28 taong gulang na anak na si Jose. Basang-basang luha ang kanyang mukha at sa kanyang nanginginig na kamay ay hawak niya ang isang lumang kwaderno na kulay kape. Ang kwaderno iyon ang naglalaman na lahat na tala na mapinansyal na tulong na ibinigay ng aking ama kay Roberto sa loob ng 30 taon. Nang makita ako ni Jose na nakatayo sa may pintuan, dahan-dahan siyang lumingon at tumitik sa akin ng may halong pagkamangha, matinding galit sa kanyang ama at labis na pagsisisi. Nanay, pabulong na wika ni Jose habang nangingini ang kanyang labi na tila isang maliit na batang nahahanap ng kalinga. Totoo ba ito? Kayo ba ni Lolo ang lihim na naktayo at sumalo sa buong buhay ni tatay? At nang itaboy ka niya ng parang walang kwentang aso, bakit wala kang sinabi? Bakit hinayaan mong isipin naming lahat na siya ang bida at ikaw ang walang sibi sa pamilyang ito? Humabang ako palapit upang yakapin ang aking lumuluhang anak, ngunit bago pa man ako makapagsalita upang magpaliwanag, isang hindi inaasahang ingay ngang mabilis na pagpreno ngang isang sasakyan ang bumasa sa katahimikan ng gabi. Sinundan ito ng malalakas at sunod-sunod na katok sa pangunahing pinto ng bahay na aking ama.
Isang basak at sumisigaw na boses ang narinig naming umaaling-awngaw mula sa labas, isang boses na kailanman ay hindi ko inakalang dadayo sa aming tahanan upang magmakaawa. Sino ang desperadong nilalang na pumukaw sa tahimik na gabing iyon? Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Si Jose ay nanatiling nakaluhod habang ang aking ama naman ay bumuntong hininga at umupo muli sa kanyang silya, tila inaasahan na ang pagdating ng panawhing ito. Ang sunod-sunod na kato ay nasundan ng isang pamilyang ngunit basa na boses. Lolo Tomas, pakiusap, buksan niyo ang pinto. Lolo, ako ito si Roberto. Nagmamakaawa ako. Tulungan niyo po ako. Si Roberto, ang lalaking nagpalaya sa akin, ang lalaking buwang pagmamalaking nasabi na wala akong silbi, ay narito ngayon sa harap ng pintuan ng aking ama, lumuluha at nagmamakaawa. Tumingin ako kay Jose, ang kanyang mata ay nalaki. Ito ang unang pagkakataon na maririnig niyang magmakaawa ang kanyang ama. Dahan-dahan akong lumabas ng silid aklatan. Pinunasan ko ang aking makluha at inayos ang aking kasuotan. Naglakad ako patungo sa malaking pintuan sa harapan habang patuloy pa rin sa pagkatok si Roberto. Nang buksan ko ang pinto, tumambak sa akin ang isang tanawin na kailanman ay hindi ko naisip na makikita. Nakatayo si Roberto, basang-basa ng pawis, gusot at marumi ang kanyang damit na tila ilang araw nang hindi napapalitan. Ang kanyang muka ay payat at ang kanyang mata ay puyat at balisa. Namatama ang aming paningin na patigil siya. Nawala ang lahat ng lakas sa kanyang matuhod at tuluyan siyang bumaksak sa harapan ko, lumuluhod sa sementadong pasukan ng bahay ng aking ama. Maria, pabulong niyang wika, ang boses ay nanginginis sa matinding kahihiyan. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa, wala na ang mamahaling relo, wala na ang maangas na tindi. Ang lalaking nasa harap ko ngayon ay isang anino na lamang ng taong minsan kong inakala na haligi ng aming tahanan. Bakit ka narito, Roberto? Malami kong tanong. Ang tinik ko ay matatak, walang kahit na anong pahiwatig ng galit o awa. Maria, patawarin mo ako, nagkamali ako. Patawarin mo ako sa lahat, tulungan mo ako. Kakausapin ka ba nga amo mo? Pakiusap, kailangan ko ang tulong niya para may salba ang kumpanya. Wala na akong pupuntahan. Wala na akin si Stella. Agawin na ng bangko ang bahay natin. Wala na akong kahit ano. Bahay natin? Uli ko sa kanyang sinabi, ang tono ay may halong pait. Bahay mo, Roberto. Bahay niyo nanay mo. Wala akong paari ron kahit isang pako, di ba? Iyon ang ipinamuha mo sa akin nung pinalayas mo ako na wala akong naiyamba. Naamoy sibuyas ako at magaspang ang aking makamay. Yumuko siya, hindi makatingin ng diretso sa aking mamata. Umiyak siya ng tahimik, ang nga balika ay nangingini sa bawat pag-ibig. Pumasok sa eksena ang aking ama kasunod si Jose na makita ni Roberto ang kanyang panganay na anak na nakatingin sa kanya nang may halongput at pagkadismaya, lalo siyang napahagulgol. Te, anak, patawad, sambit ni Roberto. Huwag mo akong tawadjing anak, matigas na sagot ni Jose. Ang kanyang boses ay tila yelo sa lamig. Nabasa ko na ang lahat, nabasa ko ang kuwaderno. Alam ko na ngayon kung sino talaga ang naktayo ng kumpanya mo. At alam ko rin kung paano mo tinrato ang nanay. Hindi ka lalaki, isa kang duwa na nabuhay sa likod ng palda ng aking ina at sa anino ng aking lolo. Parang sinaksak si Roberto sa narinig. Ang sarili niyang anak, ang anak na palaging ipinagmamalaki ang kanyang managawa, ay ngayon ay sinusumpa siya. Umalis ka na, Roberto, mariing utos ng aking ama. Wala ka nang makukuha rito. Ginawa mo ang iyong desisyon nang itaboy mo ang aking anak. Ngayon, harapin mo ang nga kahihinatnan ng iyong kayabangan. Bali na akong pakialam sa kumpanya mo. Wala na akong pakialam sa iyo. Dahan-dahang tumayo si Roberto.
Tiningnan niya ako sa huling pagkakataon. Ang kanyang mamata ay nak mamakaawan ng kahit katiting na simpatiya. Ngunit ang nakuha lamang niya mula sa akin ay isang blankong tingin. Isinara ko ang gipinto. Nang gabing iyon, matapos ang ilang buwang pag-iyak sa aking maliit at madilim na kwarto, nakatulog ako ng mahimbing sa bahay ng aking ama. Kinabukasan maaga akong bumalik sa Maynila. Naghihintay pa ang aking maparokyano sa aking malutuin. Habang naghihiwa akong karne at nagigising gawang napatanto ko na ang pakbaksa ni Roberto ay hindi nakbigay sa aking nga lubos na kaligayahan. Ngunit nakbigay ito sa aking nga isang bagay na mas mahalaga, ang paglaya. Lumipas pa ang 6 na buwan, ang aking maliit na pwesto malapit sa istasyon ng bus ay naging isang formal na karinderya na may maayos na mesa at upuan. Si Clara ay nagtatrabaho na rin sa akin upang tumulong sa pagpapatakbo ng aming maliit na negosyo tuwing araw ng kanyang pahinga. Habang si Jose naman ay lihim na nabibigay ng payo sa akin tungkol sa pananalapi gamit ang kanyang pinaaralan. Unti-unti kaming nakabanghon, hindi kamatang connection na aking ama, kundi sa sarili naming pagsisikap at pawis. Isang maulan na hapon, habang abala ako sa paasikaso sa mga customer, may isang pamilya na boses ang tumawa sa aking pangalan. Nang lumingon ako, nakita ko ang aking biyenan. Nakatayo siya sa labas ng aking karinderya, basang-basa na ulan, at may bitbit na isang mali at lumang plastic bag. Ang babaeng minsan ay naging reyna ang aming tahanan, ang babaeng tuwang-tuwang ipinalit ako sa isang mas bata at mas magandang asawa para sa kanyang anak, ay nakatayo ngayon sa aking harapan. Ang kanyang mga mata ay puyat, ang kanyang damit ay kupas, at ang kanyang muka ay napapakita ng matinding gutom. Maria. Tawa niya muli, ang boses ay mahina at nanginginig. Pwede ba akong humingi ng kaunting sabaw? Gutom na ako. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Tiningnan ko ang matandang babae. Ang matandang babaeng palajing ng mamali sa aking malutuin, ngayon ay nakatayo sa aking harapan, humihingi ng limos na pagkain mula sa walang kwentang babaeng itinaboy ng kanyang anak. Ano kaya ang gagawin ko sa pagkakataong ito? Tinitigan ko ang matandang babae na basang-basa at nangingini sa ginaw. Sa loob ng 30 taon, ang babaeng ito ang naparamdam sa akin na ako ay isang alipin sa sarili kong pamamahay. Tinawa niya akong walang silbi, sinabihan na amoy kusina, at pinatawanan ng palayasin akong kanyang anak upang palitan ng isang mas bata at mas magandang babae. Ngunit ngayon, nakatayo siya sa aking harapan, humihingi ng isang higop ng mainit na sabaw na minsan niyang pandirihan at inaayawan. Bumalik ako sa loob ng aking karinderya. Kumuha ako ng isang malinis na mangkok, nilagyan ko ito ng mainit na kanin, at binuhusan ng bagong lutong sinigang na baboy. Kumuha rin ako ng isang platito at nilagyan iyon ng paborito niyang kare-kare. Dinala ko iyon sa isang bakanteng mesa at inalalayan ko siyang maupo, walang anumang salitang lumabas sa aking bibig. Inilapat ko ang pagkain sa kanyang harapan at binigyan siya ng isang malinis na tuwalya upang pamunas sa kanyang basang buhok at nangingini na mga balikat. Nangingini ang kanyang kamay nang hawakan niya ang kutsara. Unang higo pa lamang niya sa mainit na sabaw ay pumata na ang masaganang luha mula sa kanyang mata, humahalo sa sabaw na kanyang kinakain. Ito ang lasang hinahanap ko, Maria. Humihibing wika ng aking biyenan habang patuloy sa pag-iyak. Patawarin mo ako. Patawarin mo ang pagiging bula ko sa lahat ng ginawa mo para sa pamilyang ito. Nang umalis ka, nawala ang kaluluwa at init ng aming tahanan. Mailing ako sa patrato sa iyo. Tiningnan ko lamang siya habang inuubos niya ang pagkain. Wala akong naramdamang galit, ngunit wala rin akong naramdamang pagnanais na yakapin siya at sabihing ayos na ang lahat at babalik na ako sa kanila. Ang tanging naroon ay isang kalmado at tahimik na pagtanggap.
Matapos siyang kumain, hinawakan niya ang aking magaspang na kamay. Pinisil niya ito ng mahigpit, tumango ng dahan-dahan at naglakad paalis sa gitna ng humihinang ulan. Iyon ang huling beses na nakita ko siyang umiyak at iyon din ang kanyang paraan ng tuluyang pahingi ng tawad at pakilala sa aking halaga. 3 taon ang lumipas mula ng hapong iyon. Tumuno ang lumekong orasan, 4:00 ngang madaling araw. Sa totoo lang hindi ko na kailangang gumising ng ganito kaaga. Ang aking maliit na pwesto ay naging 3 malalaking sangay na ng kusina ni Maria. Mayroon na akong 7 tauhan na nagluluto at naaasikaso sa mga daksa-daksang mamimili. Ngunit nakasanayan ko na ang gumising ng maaga. Bumangon ako, naghilamos at tiningnan ang sarili ko sa salamin. Nadakdakan ng makulubot sa aking nuwat sa hilit na aking makamata. 55 taong gulang na ako, ngunit hindi katulad noong gabing pinalayas ako ni Roberto na tila bapatay at pagod ang aking kaluluwa. Ngayon ang aking mga mata ay may matinding kislat at peasa. Pagdating ko sa pangunahing sangay ng aking kainan, naabutan ko si Jose na maagang naayos na mga listahan ng aming kinita para sa buwan na iyon. Matapos niyang matuklasan ang katotohanan 3 taon na ang nakararaan, napasiya siyang umalis sa kanyang mataas na katungkulan sa isang malaking kumpanya upang tulungan ako. Siya na ngayon ang namamahala sa paikot ng puhunan at paipon ng aming pondo. Si Clara naman ang kumukuha ngang magagandang litrato nga aking maniluto at ipinapakita iyon sa libu-libong tao gamit ang makabagong teknolohiya sa kanyang telepono. Araw-araw ay nakakatanggap ako nga papuri mula sa mga taong sumusubaybay sa aming nga lutuin. Sa loob ng 3 dekada ay hindi man lang ako nakarinig ng pasasalamat mula sa lalaking pinaksilbihan ko, ngunit ngayon, libu-libong nga estranghero ang nabibigay pugay sa aking nga kamay at kakayahan. Isang araw ng linggo, umuwi ako sa Batangas upang dalawin ang aking ama. Naglakat-lakat kami sa ilalim ng mapuno ng mangga sa aming malawak na bakuran. Mabagal na ang kanyang pahabang dahil 78 taong gulang na siya, kaya maingat kong inalalayan ang kanyang braso habang nilalanghap namin ang sariwang hangin ng probinsya. Maria, anak, tanong aking ama habang nakatingin sa malayo at nakangiti, nasa iyo pa ba ang lumang kwaderno ko? Opo, tatay, itinago ko po ng maayos, wala na pong nakakita ron. Mabuti. Ngunit hindi mo na kailangan ang napahinan niyon, malumanay na wika ng aking ama habang tinatapi ang aking balikat, panahon na para bumili ka nga bagong kwaderno at sa pagkakataong ito, ang isusulat mo na sa unang pahina ay ang sarili mong pangalan. Napangiti ako at mahigpit na niyaka ang matanda. Ang kanyang nga salita ay tila isang mainit na kumot na pumayapa sa lahat na natitirang bigat at kalungkutan sa aking dibdib. Wala na masasarap pa sa pakiramdam ng isang anak kundi ang makitang ipinagmamalaki sa kanyang magulang. Paminsan-minsan ay nakakarating pa rin sa akin ang balita tungkol kay Roberto. Ayon sa mga lumang kakilala na napupunta sa aming karinderya, na isa na lamang daw siya sa pagbabantay ng isang maliit at maalikabok na tindahan sa gilid ng isang mausok na kalsada. Wala nang nakakaalam kung saan napunta si Stella matapos nitong 5 sen ang natirang alahas at pero bago tuluyang kunin ng bangko ang lahat ng kanilang ari-arian. Isang gabi raw, nakita si Roberto na nakatayo sa tapat ng isa sa masangay ng kusina ni Maria. Matagal daw itong nakatitik sa malaking karatula na umiilaw sa dilim. Ang karatulang may nakasulat na pangalan ko. Hindi siya pumasok at matapos ang ilang minuto ngang pagtayo ron, tahimik siyang naglakat palayo sa ulan, dala-dala ang kanyang pagsisisi na kailanman ay hindi na mababago ng panahon. Nasaktan ba ako no nalaman ko iyon? Marahil ay kaunti dahil naging bahagi rin siya na 30 taon na aking buhay. Hindi madaling kalimutan ang isang taong minsan mong itinuring na karamay sa pagtanda.
Ngunit kailanman ay hindi sumagi sa isip ko na bumalik sa kanyang piling o ibalik ang nga nakaraan. Natuto na ako mahalin ang sarili ko. Ngayong gabi, pagkatapos kong isara ang aking kainan at magpaalam sa aking nga ana, umuwi ako hindi sa isang maliit, madilim at amoy-amak na kwarto kung saan ako unang nagtago noong pinalayas ako. Umuwi ako sa isang maaliwalas at magandang bahay na pinalamutin ng masariwang halaman na ako mismo ang natanim. Binuksan ko ang isang maliit na kahon sa aking silid at tinitigan ang isang makapal na papel na napapatunay ng aking pagmamay-ari sa bahay at lupang ito. Wala ng apelido ng asawa na nakakabit dito. Tanging ang bukong panggalan ang nakasulat doon, Maria. Ako si Maria at ako ang bumangon, lumaban at natayo ng sarili kong palasyo mula sa mga basa na piraso ng aking nakaraan. Habang pinapatay ko ang ilaw at inihahanda ang sarili sa isang mahimbing na patulog, hindi ko maiwasang isipin ang lahat ng kababaihang patuloy na nagtitiis sa dilim at naniniwalang wala silang sariling halaga dahil iyon ang paulit-ulit na sinasabi sa kanila ng mundo. Ikaw na nakababasa ay nakikini sa kwento nga aking buhay. Hanggang kailan mo hahayaang hawakan ng ibang tao ang panulat ng iyong tadhana, ay handa ka na bang bumangon upang isulat ang sarili mong pangalan?